Hi, Basha. Hello po. Ayan, good evening sa'yo, Basha. Ayan, Good Basha, evening din po, DJ Lala. pa-mute ako o pahinaan lang ako ng Facebook Live o kaya sabihin mo doon sa friend mo, layo sa'yo. May pakihinaan daw yung ano. Ayan, okay lang, pasensya na rinig kasi. So anyway, highway, Basha, dire-diretso na tayo, kwentuhan mo na ako. Anong kaganapan, anong ganap, anong problema at napatawag sa usapang LDR? Kasi po, napakasal po ako sa asawa ko. Mhm. Bago ko po nalaman na may nabuntis po siya. Okay, ilang years kayo mag-boyfriend before kayo nag-decide magpakasal? 6 years. Tagal din. Tapos, Yes po. ilang years na kayong LDR? Sa ngayon po, magkasama po kami. Okay. Andiyan kayo pareho sa Middle East. Yes po. First time na lumabas ng bansa to work? Yes po. Okay. So, nung nagpakasal kayo, before kayo ikasal, andun pa kayo sa Pinas, Nalaman syempre. ko na pong may nabuntis na po siya. Teka lang. Before or after the kasal? Opo. Ano, before the kasal, before kayo kinasal? Before po. Okay, nalaman mong may nabuntis siyang iba. Yes po. Pero bago po yun, nag-usap po muna kami ng babae. Okay. Tapos? Bali po kasi po ang gumugulo ngayon sa isip ko, DJ Lala, hindi ko alam kung may communication sila ng babae. Teka lang. For how many years na ba kayong married? Mag-4 po. Okay. Matagal na din pala kayong married. So, 4 years old na din technically yung bata. Opo. Okay. Hindi mo alam kung may communication sila. Paano kung meron? Pero para sa bata, hindi ka ba niya kinausap about it? Hindi po. Never din po akong nagtanong kung sinusuportahan niya rin ba yung bata or kinukumusta niya. Ba't di mo Never po. tinanong? Nahihiya po ako. Bakit ka nahihiya? Asawa mo yon? Hindi ko po alam kasi ganun talaga ako, DJ Lala, nahiya ako magtanong. Alam mo po, nung nalaman kong nakabuntis siya, may masakit na salita, wala siyang narinig sa akin. Okay. So, kasi ang sistema kasi dito, Basha, alam mong may nag-i-exist na bata before kayo magpakasal eh. Never kang nagtanong, never mo siyang kinumpronta, kung kumprontahan man kayo, never ka sa kanyang open up ng nararamdaman mo. You are entitled to be mad, entitled kang mainis, magalit, magmura, malungkot, umiyak. Entitled ka sa lahat ng mga yun eh. Entitled ka nga mag-demand eh. You are even entitled not to go through or push through the marriage. But you did. So, syempre, dapat kahit papano at the back of your head, you know dahil may batang nag-exist, your husband needs to be responsible dun sa batang yon. Ano bang sinabi sa'yo ng asawa mo tungkol dun sa nabuntis niya? For me naman po, okay lang sa akin na suportahan niya yung bata. Walang problema po yun sa akin. Yeah, pero alam niya ba yan? Na okay lang sa aking suportahan mo yung bata, walang problema sa akin? Kasi anak mo yun eh, responsibilidad mo yun eh. O hindi din, pakiramdaman na lang. Parang gano'n na rin po. Anong sabi ng boyfriend mo? Anong plano niya? Nung nagpakasal kayo at nalaman mong meron siyang anak sa iba, may nabuntis siyang iba, anong sinabi sa'yo ng boyfriend mo? Humingi po siya sa akin ng sorry. Sabi niya sa akin na pagkakamali lang daw yun, hindi niya sinasadya, na ako naman daw talaga yung mahal niya. Susuportahan niya daw yung bata kahit kami nang magsasama. Okay, so doon sinabi niya sa'yo, susuportahan niya yung bata. Kasi kanina Po. sabi mo, hindi eh. Ngayon, sinabi mo na, susuportahan niya yung bata. Yun ay nanggaling sa kanya. Opo. Okay. Tapos, anong suporta ibinibigay niya sa bata at paano? Have you ever asked? Yun ang hindi ko po alam. Ba't mo hindi mo inalam? Asawa mo yun, anak niya yun. Nahihiya po ako. Wala ka dapat kaihiya eh. Yung hiya, inilalagay natin yan sa lugar, ate. Wala sa lugar yung hiya mo.
Kasi yung problema mo, connected dun, te. Diba? Paano kung kino-coordinate Kasi po, niya lang dun sa babae, yung ayoko tungkol sa bata? pong isipin niya na mukha akong pera, gano'n. No, you have Ayoko the pong right to ganon. ask, ate, mag-asawa kayo. Whatever he earns, it's yours too. Whatever you earn, it's his too. Mag-asawa na kayo eh. You're living one life already. Diba? There's no room para mahiya sa isa't isa. Ikaw nga, tinanggap mo siya nang meron siyang anak sa labas eh. Right before your marriage. So wala siyang dapat Yes po. ipagtanong sa'yo, wala siyang dapat ipag-inarte. Kasi kasalanan niya yun eh. May pananagutan na siya eh. Kailangan niya maging responsable tungkol doon. Ngayon ate, Ah, kailangan mong yes magtanong. okay lang kaya yun. Uulitin ko ate, ilagay mo sa lugar yung hiya mo. Konektado yung problema mo dun sa fact na nagbibigay ba siya ng sustento sa anak niya. Kasi ate, kung ako yung jowa mo, tatanungin mo ko ngayon, baka yun lang din isagot ko sa'yo. Pinapatagal lang natin. Na kaya ko kinakausap yung ex ko kasi yung anak ko. Paano ako magbibigay ng sustento sa anak ko nang hindi ko makakausap yung nanay niya? Kanino ako magpapasuyo? Kanino ko kakausapin? Anong pangangailangan ng bata? You have to talk about it, ate. Hindi pwedeng pag pinatawad kita, kakalimutan nyo na. Hindi naman sa ganoon. Hindi naman sa hinuhukay natin yung nakaraan. Hindi naman sa pinapalaki natin yung usapan. Kasi wala na, tapos na eh. Tinanggap mo na siya eh. 4 years na kayong married eh. Nandyan na din kayo sa ibang bansa. But you have to know kasi bilang isang asawa, para walang conflict. Para walang gulatan one day. Kayo ba may anak na ba siya? Wala pa po. See? Para walang conflict pag nagkaroon kayo ng anak. Kasi ate ganito yan, no? po, Oh, just to let you know, makinig ka muna sa akin. Oh, makinig ka muna sa akin. Basya ganito yan, no? Yung mga maipupundar yung dalawang mag-asawa. Yung mga, sabihin na natin nakapagpundar kayo ng bahay, sabihin na natin nakapagpundar kayo ng lupa. Kasi mag-asawa kayo, pareho kayo nasa Middle East, so maganda yung kita ninyong dalawa eh. Kapag nakapagpundar kasi kayo ng mga assets, basya, entitled yung anak niyang isa. Illegitimate child niya yun eh. So you have to Kahit know. po hindi niya apelyido. Kung hindi niya apelyedo ate, kung ilalaban niya yun kasi knowledgeable si kuya na anak niya yun, tinanggap niya yung anak niya yun, may pag-uusap sila at alam niyang anak niya yun kasi inamin niya nga sa'yo nakabuntis siya eh. So hindi niya pwede i-deny na walang conversasyong naganap. Kayang ilaban yun nung nanay sa korte. Kaya nga ang maganda dyan, dapat tinatanong mo na yung asawa mo para hindi kayo magka-problema in the near future about this. Ito ay thinking ahead ate. Hindi naman sa nagiging gahaman ka, hindi sa, alam mo yung nagiging madamot ka. You just wanna have, kumbaga, peace of mind. Kasi alam mo rin naman sa puso mo or feeling mo rin naman na nag-uusap sila ng ex niya, might as well know kung ano yung pinag-uusapan nila. Wala ka naman sa Okay maling lang po posisyon bang eh. alamin yun? You just have to ask. May communication pa ba kayo ng ex mo? Tapos pag sinabi niyang oo, dahil ba yan sa anak mo? Pag sinabi niyang oo, paano ka nagbibigay ng pera? Paano ka nagpapadala? Gusto mo ba minsan makasama siya? Gusto mo ba minsan lumabas kayo nung anak mo? Gusto mo ba minsan dalaw? Kumbaga, mag-open ka kasi ng conversation sa kanya, te. Hindi nyo kasi ito napag-usapan before eh. Ngayon, it bothers you. Now, it's haunting you. Yes po. Ito kasi ay Never po long ako overdue nagtanong sa kanya. talk, oo. Ito ay long overdue talk, ate. Ito ay pag-uusap na dati pa sana'y pinag-usapan nyo na. Nahinto lang, na Tapos udlot po, lang. si Lala, magbabakasyon po siya next year. Hindi po kami sabay. Nag-worried po ako. Baka magkita sila. Te, magtanong ka. Tapos tanggalin mo yung paranoia mo, no? Tanggalin mo yung pagka-paranoid mo. Magtanong ka. Kasi ang pangit niyan, te, nag-iinarte ka ng ganyan, hindi ka naman marunong magtanong. 'Di ba? Tatanungin mo lang naman siya eh. Napakasimple naman ng gawain eh. 'Di ba? Tatanungin mo lang, te. O kaya boyfriend or hobby, mahal. Sawa ko, tatanungin ko lang. Kasi medyo kinakabahan ako eh. Alam mo na, syempre magkalayo tayo, tas asawa mo ko. Kasi feeling ko may communication ka pa sa ex mo. Feeling ko may communication ka pa dun sa nanay ng anak mo. Ngayon tatanong ko lang sana kung meron ba talaga. You can be honest with me na patawad na kita dati. Kasal na tayo for 4 years. Ayoko namang sirain yan dahil lang may kutob ako.
Tapos dahil hindi ako nagtanong sa'yo, lumaki yung kutob ko into paghihinala. Yung paghihinala ko naging paranoia. Ayoko kasing mag-grow siya sa puso ko. Gusto kitang pagkatiwalaan, lalo na't magbabakasyon ka, mauuna ka sa akin. Ngayon, gusto ko mag-usap na tayo. Yung long overdue talk. Yung talk na dapat ginawa natin dati. Yung tungkol sa bata. Pag-usapan na natin yung bata ngayon. Ayoko lang kasing mag-worry, ayokong mahirapan mag-isip, ayokong mag-assume ng mga bagay-bagay, ayoko kitang pagdudahan. And the only way that that can happen is when we talk about this kid. Kung pag-uusapan natin tong batang to. Gets mo ko ba siya? Opo. So ano na Basha, bukod dun sa problema mo doon sa nanay ng anak ng asawa mo, what else is bothering you tonight? O yun na yon. What if DJ Lala, hindi ko siya mabigyan ng anak, baka iwanan niya ako. Ganun yung mga iniisip ko. Ayan, Basha, no, Nakabalik ganito. na yung babae. I have one rule for you. Stop being too paranoid. These are the matters you should be discussing with your husband. Hindi ko alam kasi kung ba't ka nahihiya eh. Hindi ko nagigets kung bakit of all people sa kanya ka pa nahiya. Basha, technically, o diba, I'll be frank about this. Wala nang pakeme-keme Basha. Nakita ka na nitong nakahubad. Ano pa ba ang kinahiya mo sa kanya? Lahat-lahat ng iyo, nakita niya na Basha. So ano pang ikinahihiya natin sa kanya, diba? You married this guy. Diba, you promised to share your life with this guy. You promised to spend your whole life with this guy. So bakit mo kailangan ikahiya sa kanya yung mga ganyang bagay? Ito kasi yung mga conversation Basha that can make you closer. That can make you bond even stronger. At kapag hindi na pag-uusapan itong mga to Basha, this can break you apart. Gets mo yun? Ganito ka powerful yung mga conversations that you are keeping to yourself. This can either break or make your relationship. Gets mo, friend? Ayoko lang po kasing mag-away kami ng dahil lang doon. Dahil saan? Ayoko pong magalit siya. Dahil saan? Sa mga tinatanong ko po na mga walang kwenta. Bakit natry mo na ba? Ganon. Natry mo na ba Hindi siyang pa po. tanungin? Hindi yan walang kwenta ba Hindi siya? pa It's a po. valid concern. Ganyan ba kababaw yung boyfriend mo? Sa tingin mo ba ganyan kakitid yung pag-iisip niyan? Ganyan siya walang pang-intindi? Ganyan siya ka-insensitive? Na sa valid question mong yun magagalit siya, you haven't even tried. Stop worrying too much. Stop overthinking things. Stop being too paranoid and just be a wife. This is your partner, Basha. Ito yung taong makakasama mo habang buhay at hindi sa lahat ng pagkakataon someone will interpret your issues for you. Sometimes you have to tell it yourself. At hindi sa lahat ng pagkakataon ang problema umaalis lang, lumilipas lang. May mga problemang kailangan yung pag-usapan para matapos. Asawa mo na to eh. Ito na yung taong sinumpaan nyo, ito yung taong kasama mo sa altar nung nanumpa kayo na magsasama sa hirap at ginhawa. Yung mga ganyang sumpaan ninyong dalawa. Might as well prove it. Might as well act upon it. Naiintindihan mo ko ba siya? Opo. The reason why siguro minahal mo tong lalaking to is because you saw something good in him. Nakakita ka ng isang mabuting bagay na niwala sa'yo na this is the man I wanna be with for the rest of my life. Panghawakan mo yun. Panghawakan mo yung dahilan kung bakit mo siya pinakasalan para maging tapat at totoo ka sa kanya. Hindi lang kasi sa loyalty na babase ang pagiging isang mabuting asawa, hindi lang sa pag-aalaga. Sometimes you just don't have to be a wife at all times. Sometimes you also have to be a partner. A best friend. Someone that your husband can rely on. O, diba? And that will only happen kapag honest ka sa kanya with everything. Even with that. Valid yung concern mo ba siya? Hindi yan mababaw. Hindi yan parang tangang tanong lang. Hindi. Valid yung tanong mo. Hayaan mo siyang maging partner sa'yo. Bigyan mo siya ng pagkakataong intindihin yung pinagdadaanan mo. Hindi yung magpe-pretend kang wala namang kaso, walang problema, okay lang kayo, pero yung totoo pala hindi na. Tapos pag-iisipan mo pa siya ng masama, magiging unfair lang sa kanya. Ikaw pa yung mapapasama. Gets mo ko? Opo.
Kung meron kang gustong sabihin sa Parang asawa gusto mo. ko na nga pong sumabog yung dibdib ko. Alam mo, sa mga iniisip ko. the only way talaga, Basha, na mawawala yan sa dibdib mo, na nagagaan yung feeling mo, is if you'll have a one-to-one or one-on-one and intimate talk with your husband. Isipin mo na lang na I'm talking to a friend, a very close one. The person who knows me better than anyone. The person na pinakamalapit sa buhay ko. The person na kapag nawala, masasaktan ako. And the person na alam ko, pinaka makakaintindi sa akin kasi siya yung pinakasalan ko. Ito yung taong yun, Basha. Ngayon, kung nakikinig yung hubby mo, kung nakikinig si husband right now, anong gusto mong sabihin sa kanya? Gusto ko lang pong sabihin sa kanya na mahal ko siya kahit anong mangyari. Hindi ko siya iiwanan, aalagaan ko siya hanggang sa tumanda kami. Basha, from this moment on, I want you to talk to your husband, okay? Have this conversation with him. Kahit sa date o kaya sa inuman night ninyo na one-on-one session, bahala ka na kung paanong ambience. But you have to talk to him about this. Lahat ng sinabi mo sa akin ngayon, this is a discussion you should be doing with your husband, not me. Gets mo ko, friend? Ingat ka lagi, Basha. And I hope all is well sa iyo dyan sa Middle East. And I hope nothing but the best for you, okay? Maraming Thank you salamat, so Basha. much Ingat po. kayo dyan, ha? And hello dyan sa friend mong nakikinig, ha? Okay po, thank you so much. Salamat, po. Basha. Ingat ka. Kabisyo, gusto kong itigil nyo yan. Yung pinangungunahan nyo yung pagkakataon, yung pinangungunahan ninyo yung mga bagay na pwedeng mangyari just because you think too much. You cannot plan everything. Hindi lahat ng bagay sa mundo mapaplano ninyo, mapaghahandaan ninyo. There are things that you just have to let it fly. Discuss it like, alam mo yun, a normal person na dahil naisip ko and because itong taong to ay closest naman to me, because this person knows me better than anyone else, I can be open to this person. I can be me with this person. Nasabi ko nga po kanina kay Basha and uulitin ko po. Yung mga ganitong klaseng conversation, it can either make or break your relationship. Kapag hindi nyo pinag-usapan yan, you will definitely break your relationship. Why? Kasi ito yung mga sensitive matters na dapat kayo ang rumiresolba, hindi ibang tao, hindi mga kaibigan mo, hindi yung mga besties mo, hindi yung mga brad mo. Wife and husband dapat ang nag-uusap tungkol dyan. This is about you and him. Not about anyone else. Plus, kapag tinatago mo kasi yan sa sarili mo and you're pretending that everything's okay, darating ka dun sa punto na you'll feel worthless, useless. Because ang dami-dami mo nang iniisip, ang dami-dami mong pinipredict, ang dami-dami mong ina-assume. And it's as if, alam mo yun, you're letting every chance pass para sabihin to sa kanya. At nagkakaroon ng gap na too invisible for you to see because you are too blinded by what you think. So sometimes, let your guard down. This is the person na gusto mong makasama habang buhay, di ba? Break that wall. Speak up. Open up. Let your partner in. Hayaan yung makilala nila kayo. The good and the bad, the flaws, and the highlights of your personality. Let your partner know you deeply. That's the only way you can survive sa hamon ng buhay, and that's the only way you can sustain your marriage. Kapag deep within you, alam mo na yung partner mo ay kilala mo na. So don't be afraid. Do not hesitate. Kung ito yung taong gusto mong makasama habang buhay, then he deserves to know everything about you and everything you think about him. You deserve each other. Deserve mong maging happy. Deserve mo ng peace of mind. Deserve mo ng happy married life. So, ibigay mo din yun sa sarili mo. Let yourself go. Let your guard down. Let your partner in.